The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Different religions have a lot of other religions have the discipline of fasting also. No? Hindi lamang tayong mga Katoliko. Pinakang kilala natin siguro ang ating mga Muslim brothers and sisters. No? They have the Ramadan that they seriously practice fasting. No? At naririnig natin sa mga lugar kung saan ang ating mga kababayan ay nagtatrabaho at kapag Ramadan, kailangan nila talaga to follow that discipline seriously. Pero bakit na nga ba sila nag-aayuno? No? Ang isang malinaw na dahilan marahil ay para sa kanilang paglago spiritually. No? Since it is supposed to be a religious discipline, then that particular discipline is expected to help them in their growth spiritually. Ganyan din naman natin marahil inuunawa din ang ating mga pag-aayuno. We don't fast for the sake of fasting. Hindi tayo nag-aayuno dahil sa pag-aayuno. No? May dahilan kung bakit tayo nag-aayuno. Yung aming professor noon spiritual director noon sa seminaryo, no? Palaging sinasabi sa amin during this time, swerte nga kayo eh. Kasi ngayon, ang fasting na lamang ay tuwing Ash Wednesday at saka Good Friday. Samantalang nung kami ay bata, talagang seriously, we have to do it all Fridays of Lent. Ngayon, ang hinihingi na lamang sa atin ay abstinence during Fridays of Lent. At ang kinakailangan na lamang mag-ayuno kapag Ash Wednesday at Good Friday. Yan. Dahil noong araw daw, kapag sinabing kinakailangan mag-ayuno, pati ang mga magulang ay sinisiguro na ang kanilang mga anak ay sumusunod dito. Yan ang sinasabi ng aming professor, ay spiritual director na yon sa seminaryo. Kanina, may nabasa ako ang isang artikulo, sulat ng isang senior priest, no? Priest in the senior citizen na, malapit na mag-retire. No? Sabi niya, para sa mga Katoliko during his time, ay very seriously na sinusunod ang fasting, especially kapag ikaw daw ay isang daily mass goer. Yan. Kapag daw ikaw ay magsisimba ng following day, kinakailangan sa gabi pa lang, nagsisimula ka na talagang mag-fasting. Kung tutuusin naman, nangyayari pa rin naman yun ngayon, no? Kung suseryosohin natin dahil most of us, we break the fast after Mass. We only eat breakfast after Mass. Kaya talagang fasting tayo the whole night. Pero para saan nga ba natin talaga dapat inuunawa ang pag-aayuno? Bakit natin sinasakatuparan ang pag-aayuno? Ang Panginoon nagpahayag ng isang malinaw na dahilan, ng purpose ng fasting.
Sabi niya sa mga disciples ni John who asked him about why his disciples do not fast while the disciples of John fast. Ang kanyang tugon, kasi kasama pa nila ako. No? Kasi I'm still with them. No? Fasting will happen if I am taken from them. They will fast if I am taken from them. So, nung pahayag ng Panginoon, dahilan ng pag-aayuno, marahil itong ilang napapasok na kadahilanan, protesta. No? Bakit niyo kinuha ang aming Panginoon? So our way of protesting for your taking of our Lord is this. We will fast. We will express our protest for this thing na gagawin ninyo, ginawa ninyo sa aming Panginoon. Kami ay mag-aayuno. Siyempre, pangalawang diwa at pinakang malinaw dahil yun naman ang konsepto ng aayuno rin ng panahon ng Panginoong Kristo ay pagdadalamhati. Since the Lord will be taken from us, then we will express our mourning by fasting. You will recall our reflection last Ash Wednesday that in the Old Testament, that is one way of showing one's sorrow for the parting of a loved one. Magpapakita ng pagdadalamhati sa pamamagitan din ng pagsasakripisyo. No? So fasting as a way of showing mourning. Kinuha niyo ang aming Panginoon, kami magdadalamhati, gagawin namin ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. Itong dalawang diwa lamang na ito, maaari nating makita dito sa pahayag na ito ng Panginoon. The days will come when the bridegroom is taken away from them. So once the Lord is taken from them, then they will fast. So they will fast because they are resisting, or not really resisting, but protesting ang pagkuha sa Panginoon at mag-aayuno para may pakita ang pagdadalamhati dahil the Lord is no longer with them. Kita pa rin natin yan sa mga gawain natin ng pag-aayuno ngayon sa kasalukuyan. May a friend who from the Diocese of Imus, Father Jesse Palileo, sumalangit nawa. Remember him telling us, bilang mga kasalukuyang mga mananampalataya, pwede pa rin daw nating mapasok yung konsepto ng protesta sa pag-aayuno sa ganito namang kaisipan. Since ang mundo nga ngayon at ang mga tao ay para bang pirmi na lamang gumabaling doon sa kung ano man ang makapagbibigay ng comfort sa katawan, makapagbibigay ng saya sa katawan, makapagbibigay ng hilig ng katawan, then we will fast to show our protest sa ganitong pagkilos. We will show our protest to man's so much inclination to giving in to what their bodies desire. So pareho pa rin, pasok pa rin yung konsepto ng protesta. It is like showing the world by fasting, by our fasting, na sinasabi natin, we protest yung ganyang masyadong pagkiling ng tao, pagbibigay sa kung ano yung gusto ng katawan. We will show our protest to this inclination. We will show our protest to this, to man's, yung sobrang paghahangad ng mga bagay na gusto lamang ng katawan. So kami na mga mananampalataya, papakita namin ang aming protesta sa pamamagitan ng pag-deny sa aming sarili ng mga bagay na gusto ng sariling ito, maging kinakailangan ng sariling ito.
At ganun pa rin, malinaw pa rin yung pagpasok doon sa kaisipan na sinasabi natin na dahilan ng paglisa ng Panginoon. We will fast because we are still in mourning, because the Lord has been taken from us. So as our way of showing our solidarity with our fellow Christians from whom the Lord was also taken, kami mag-aayuno. Kami hindi kukuha maging ng mga bagay na kinakailangan ng katawan na ito para maipakita ang pagdadalamhati sa ginawa nila sa ating Panginoon. Meron tayong marami pang makikitang mga dahilan kung bakit tayo magsasakatuparan ng pag-aayuno. Ito rin ay tunay na makatulong sa atin kung bakit tayo magsasakatuparan nito, kung bakit natin ito gagawin upang tayo'y tunay na magkaroon ng mas malalim pang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Let us now stand and present to God our petitions.